Nagsimula ang series kay Hajime na nagising sa madilim na kuweba. Naghahanap siya ng daan palabas nang makakita ng isang rabbit. Inatake ito ng isang monster wolf pero hinati lang ng rabbit na parang maasim na kamatis, at mabilis pa ang pagkilos nito sa pagpatay. Dahil napasigaw sa gulat ang bida ay napansin siya ng rabbit na pinagbalingan. Umatake ang rabbit pero biglang nagkagulo. Dahil may isa pang monster bear na dumating. Tumakbo ang natakot na rabbit gamit ang bilis, pero na Wolverine claw ito ni Totoro. Kaya natigok ang rabbit na agad ding kinain ng monster bear. Dahil Japanese ay maingay si Hajime kaya pinagbalingan siya ng lobo na tinapunan ng matalim na Wolverine claw. Kaya naputulan ng kamay ang bida na napa-atres. Kahit natatakot ay pinilit ni Hajime na gamitin ang earth power at gumagawa ng kuweba para makapagtago. Kasabay na hinaharangan ng butas na pilit sinisira ng malaking halimaw. Subalit dahil naubusan ng dugo si Hajime ay nawalan ito ng malay. Pero nag-like kasi siya kaya buhay pa at muling nagising. At nakakita ng maliwanag na kristal. Naalala niya na grupo silang nagpunta ng dungeon exploration at mabilis lang nilang natalo ang dungeon boss. At may healer din silang si Kaori na type siya. Nakakita sila ng malaking kristal na nagandahan si Kaori. At dahil mukhang pera ang mukhang taga-pogo scandal ay mabilis nitong hinawakan ang kristal para kunin. Dahil dito ay bigla silang nag-teleport sa mas malalim na level ng dungeon. At doon ay inatake sila ng isang malakas na behemoth kasama ng mga skeleton. Sinabi ng kanilang captain na tumakbo na sila. Saka ito gumawa ng defensive shield na hallowed ground. Pero madali lang itong sinira ng malaking behemoth. Mapipitpit sana si Kaori pero niligtas siya ni Hajime na ginamit ang earth transmute nito. Kinuha agad ni Melt si Kaori palayo at sinabing babalikan ang bida. Gumawa ng formation ng mga tao at pinaalis si Hajime sa harap ng behemoth. Pero tumatakbo pa lang ang bida paalis ay nagpatama na ng mga magic spell ang mga tao. Ngunit may isang magic spell na sinadyang patamaan ang bida. Kaya nang bumagsak ang behemoth ay kasamang nahulog si Hajime. Kaya malungkot si Kaori na nakita ang pagkakahulog niya. Bago pa pala ng misyon nilang iyon ay sinabihan na siya ng babae na nanaginip ito. Napunta daw sila sa madilim na lugar, at doon ay biglang hindi na niya makita pa si Hajime. Sa isip ni Hajime ay alam niyang may nagtraidor sa kanya mula sa mga kaklase niya. Kaya galit siyang sinabi na papatayin niya kung sino man ito. Dahil nagugutom siya ay naisip na kakain ng kahit ano kahit pa halimaw. Kaya nang umatake ang isang monster wolf ay hinuli niya ito gamit ng earth magic. At kinain ang laman ng halimaw. Naramdaman niya ang epekto ng karne ng halimaw na nagkaroon ng mutation sa kanyang cells. At biglang naging puti din ang buhok niya. Nasaktan siya ng labis na inakalang mamamatay, pero nakaligtas siya at nakitang lumakas pa ang stats niya. Hindi na niya kailangang sabihin ang spell para gamitin ang power. Nakuha din niya ang electric power ng monster wolf at ginamit ito para magluto ng karne. Pinag-aralan pa niya ang ilang nadiscover na skill at mga available na mineral doon. Kaya nakagawa siya ng bala at baril gamit ang earth skill. Binaril niya ang isang monster rabbit. At niluto din ang karne nito na hindi daw masarap. Pero dahil dito ay nakuha din niya ang power ng monster rabbit na mabilis na paggalaw. Naisip niyang kada kakain siya ng mga halimaw doon ay nipapasa ang power nila sa kanya. Kasunod na binisita ni Hajime ang monster bear na kumain ng isang braso niya noong maitim pa ang buhok niya. Umatake ng Wolverine claw ang oso na agad iniwasan ng bida gamit ang bagong bilis. Binulag niya ang oso gamit ang blinding grenade saka din binaril ang kamay nito na naputol. At kinain niya ang kamay ng oso sa harap ng halimaw, bilang pagganti sa pagkain ng halimaw sa kamay niya noon. Dahil dito ay mas lumakas ang bida na kinuryenta ang oso na bumagsak. Saka pa na headshot ang pangit na oso. Balak ng bida na gagamitin ang bagong lakas paalis ng dungeon na iyon. At papatayin lahat ng magiging balakid. Nahihirapan siyang makahanap ng daan pataas. Kaya naisip na lang niyang magpunta pababa ng dungeon. Sa isang madilim na kuweba ay nakakita siya ng malaking butiki na ginagawang bato ang mga nakikita. Nasaktan ng kamay ng bida na agad niyang binuhusan ng tubig. Paglapit ng lizard ay binulag niya ito gamit ng flash grenade. Saka din binaril. Samantala sa kaharian na pinagsisilbihan dati ng bida, ay sinabi ng hari na gagawin nilang lihim ang nangyari sa dungeon at huwag sasabihin sa kahit sino. Naalala ni Shizuko ang sakripisyo ni Hajime para maligtas sila. At isa siya sa pumigil kay Kaori na nais sanang iligtas noon si Hajime. Dahil nagpupumilit ang healer ay pinatulog ito ng captain. Ipinakita noong tinuruan sila ng kanilang pope na 3 klase ng nilalang ang nasa mundo. Ang mga tao, beastmen at mga demonyo. Naglalaban ang mga tao at demon ng matagal na panahon.
hanggang makontrol ng mga demon ng mga beastmen at dahil dito ay natatalo ang mga tao. Ngunit nagsummon ng heroes ang kaharian ng mga tao. At sila yung katulad ng dating status ng bida. Habang nagsasanay si Shizuko ay napansin niya si Daisuke na sinasabi sa sarili na walang makakaalam. At hindi ito mapakali kaya sinubukan niyang kausapin. Ngunit umiwas si Daisuke na umalis. Kalaunan ay nagising si Kaori na kinasaya ni Shizuko. Ngunit nalungkot silang pareho nang malaman ni Kaori na hindi nila nailigtas si Hajime. Sa dungeon ay gumawa ng mas marami pang bala si Hajime. At naghanda siya para sa pagbubukas ng isang level. Nakita niya ang isang gate na sinubukan niyang gamitan ng transmutation. Pero nakuryente siyang agad na umatras. Nabuhay ang mga Cyclops na bantay ng gate. Pero agad na binaril ng bida ang isa na natigok. Kaso ay malakas ang pangalawa na gumagamit ng magic defense. Kaya kahit malakas ang baril ng bida ay hindi ito nakakagawa ng malaking pinsala sa kalaban. Napansin niyang hindi lumalayo sa pinto ang Cyclops, kaya patuloy lang niya itong pinagbabaril hanggang masira ang shield ng kamay nito. Umatake ang Cyclops pero binaril na ito ng bida sa mata. At tigok ang malaking security guard. Kalaunan ay kinarni ng bida ang Cyclops at kinuha ang mga cysts sa katawan ng mga ito na susi sa gate. Binuksan ni Hajime ang gate at nakapasok sa malakalawakan na loob. At doon ay nakita niya ang isang nagliliwanag na cube. Dito nakakulong ang isang babae na nagpapatulong sa bida na pakawalan siya. Pero paalis na si Hajime dahil alam niyang nakulong ang babae dahil may kasalanan. Ngunit sinabi ng babae na natraidor lang siya at kinulong doon, kaya tumigil ang bida na lumapit sa babae at nagtanong kung anong nangyari. Sinabi ng babae na isa siyang vampira na galing sa royal blood. At makapangyarihan siya na kayang kontrolin ang mana. Pero trinaidor siya ng sariling tiyo at ikinulong doon ng matagal na panahon. Naawa si Hajime na ginamit ang transmutation power sa seal ng kulungan na box. At buong lakas na sinira ito kaya nakawala ang hubad na babae. Nagpakilala si Hajime saka din tinanong ang babae. Kaso ay sinabi ng babae na pangalanan siya ng bago dahil ayaw na niya ang dating pangalan. Kaya sinabi ni Hajime na Yu ang ipapangalan sa babae dahil pagpasok niya sa dungeon ay naalala niya ang buwan. Niyakap siya ng babae sa saya, pero walang ano-ano ay may lumipad na mga tusok kaya nasaktan ang likod niya. Tinanggal ni Yu ang mga tusok sa likod niya na binuhusan niya ng healing potion. Nakita nila ang halimaw na bantay pala ni Yu para hindi makaalis doon. Binuhat ni Hajime si Yu sa likod at pinagbabaril ang malaking halimaw. Pero matibay ang balat ng kalaban na crab. Binalak silang mapitpit ng kalaban kaya ginagamit ni Hajime ang bilis nito. Nag-iisip siya ng plano nang lumapit si Yu at kinagat ang bida para uminom ng dugo niya. Kasabay na ginamit ng halimaw ang skill nitong pagkontrol sa lupa na tulad din ng power ng bida. Nang makainom ng dugo si Yu ay lumakas ito at nagsummon ng malaking energy ball na pinitpit ang crab. Pero muling bumangon ang crab at nanghina si Yu. Sinabi ng bida na gawin ulit ito ni Yu at patamaan ang parehong spot na binabaril niya kanina. At pumayag naman ang babae. Nagpahabol-habol si Hajime na inaatake ng talangka. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Yu na makapag-summon ng energy ball. Nataman ulit ang ulo ng crab na naistorbo, kaya pamatong si Hajime sa ulo ng crab at madaling pinagbabaril ito. Kaya kalaunan ay kumain ng karne ng crab ang dalawang bida. Nasabi ni Hajime na ilang daang taon na ang nakalipas nang maubos ang lahi ng mga vampira. Kaya naiisip niyang matanda na ang babaeng mukhang bata. Nasabi ni Yu ang kwento ng Mavericks na dating messenger of God pero nagrebelde. At sila ang nasa dulo ng dungeon na iyon na kailangan nilang puntahan. Dahil sa paraang iyon sila makakabalik ng mundo. Gumawa si Hajime ng long-range na baril. At nagtaka si Yu kung sino siya, ano siya at paano siya nakapunta sa dungeon. Kaya nagkwento ang bida ng kung anong nangyari sa kanya habang naglalakbay sila paibaba. At naiyak na lang si Yu dahil sa malungkot na nakaraan ni Hajime. Sinabi naman ni Hajime na wala na siyang pakialam at wala na siyang balak maghigante. Nais lang niya ay makabalik at makauwi. Saka din niya inaya si Yu na sumama sa kanya pabalik. Samantala ay nakita ni Meld na mas lumakas si Kwoki. Saka inutusan ng iba pa na patuloy lang sila sa pag-training at pagpapalakas gamit ang ruins. Balik sa dungeon ay pinakitang hinahabol ng maraming mga dinosaurs ang dalawang bida. Kalmado lang si Yu na sinabi pang cute ang mga dinosaurs dahil buhat-buhat siya ni Hajime. Napansin nila ang mga bulaklak sa ulo ng mga dino at naalala nila yung unang nakita na inaapakan yung mga bulaklak. At napagtanto nila na pwedeng kinokontrol ng parasite na bulaklak ang mga ito. Mabilis silang nagtago sa isang butas. At doon ay maraming beses na kinagat-kagat ni Yu ang leeg ni Hajime at uminom ng juice. Kaya nagreklamo ang lalaki na tumigil muna ito dahil hindi naman napapagod.
Nakita ulit sila ng maraming dino, kaya muli silang tumakbo at nagtago sa isa pang butas, na agad ding isinara ni Hajime gamit ang Earth Skill. Sinabi niyang maglakad na muna si Yo, na ginawa naman ng babae. Wala daw maramdamang panganib sa paligid ang bida. Pero nang makita nila ang mga lumulutang na pollens ay agad din siyang gumawa ng shield na gawa sa lupa at pinalibutan sila. Kaso ay biglang sinabi ni Yo na tumakbo si Hajime, at pinatamaan siya nito ng kapangyarihan. Tinubuan ng bulaklak ang ulo ni Yo. At umilag-ilag ang bida sa pagpapatama ni Yo ng energy ball sa bida. Nahagip ni Hajime ang mga lumulutang na pollen kaya nasaktan siyang napatigil. Saka din lumabas ang may-ari ng kapangyarihang bulaklak sa likod ni Yo. Hinawakan nito si Yo na unti-unting lumalapit kay Hajime. Muling pinatamaan ng walang kontrol sa sarili na Yo ang bida, kaya ito nasaktan. Muling nasagi ng pollen ang bida na tinubuan ng bulaklak sa ulo. Kaya tumatawang lumapit ang kalaban na pangit. Pero muling namatay ang bulaklak dahil na-immune na si Hajime dahil sa pagkain ng maraming mga halimaw. Ginamit muli ng kalaban ang power ni Yo na sinaktan si Hajime. Kaya sinabi ni Yo na huwag na siyang isipin ng bida at bumaril. Kaya binaril nga ng bida ang bulaklak sa ulo ni Yo na kasabay natanggal ang kamay ng kalaban. At paglingon ng pangit ay tinapos na ito ng bida. Kaya tigok ang nasunog na kalaban. Nagreklamo si Yo dahil nasaktan daw ang anit nito dahil sa pagbaril ng bida. Saka sinuntok ang lalaki dahil nagtatampo. Kalaunan ay binibigyan ng pagkain ni Hajime si Yo. Pero ayaw nito dahil ang gusto ay ang dugo ng lalaki. Lumapit ito na tinanggal ang damit na padila-dila pa. At tinikman ulit si Hajime. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at may nakita naman silang malaking pinto. Wala pa rin silang takot na pinasok ito. At sa loob ay nakita nila ang maraming mga nagliliwanag na kristal. May na-activate silang trap kaya biglang lumabas ang isang malaking Hydra. Nakita sila nito at agad na nagbuga ng apoy at yelo na iniwasan ni Hajime. Saka din siya gumanti ng pagbaril sa ulo ng nasaktan na Hydra. Tumulong din si Yo na nagpalipad ng maraming mga tusok na kinasaktan ng Hydra. Pero agad din itong naghilom dahil sa isa pang ulo na nasa gitna. Dahil dito ay sinabi ni Hajime na unahin nilang patayin ang boss na ulo. Lumipad si Yo na gumawa ng fire arrow at tinarget ang kalaban. Pero isa pang ulo ang nag-shield sa boss ulo at muling nag-heal ang halimaw. Napagtanto ng mga bida na may sari-sariling trabaho ang mga ulo ng Hydra. At patuloy lang sila sa pagbaril at pagcast ng spell sa Hydra. Na-corner si Yo ng isang ulo. At gamit ang kapangyarihan nito ay pinag-imagine ng dragon na naibalik si Yo sa kulungan nito at iniwan ng bida. Kaya ito napasigaw na umiyak at narinig ng bida. Mabilis na sinaktan ni Hajime ang isang ulo at binuhat si Yo palayo. Nagtago sila sa ginawa niyang taguan na lupa. Saka din mabilis nagtapon ng granada sa Hydra na nasaktan sa pagsabog. Pero muling nag-heal ang sarili. Sinabi ni Yo kay Hajime na feeling niya ay iiwan siya ulit ng bida. Kaya hindi na nag-isip ng child abuse na hinalikan ng bida ang lips ni Yo. Saka sinabing magkasama silang aalis ng dungeon na iyon. Dahil dito ay lumakas ang loob ni Yo na gumawa ng aipo-aipo na may kuryente, kaya nasaktan ang kalaban. At sinabayan din ito ng bida sa pagbaril ng malalakas nitong bala. Dahil sa halik ng bida ay mas lalong lumakas si Yo na muling kinuryente ang kalaban. Muling bumangon ang healer at ang dalawa pang ulo ng Hydra. Pero dahil may bagong armas ang bida na long-range weapon, ay labis na nasaktan ang Hydra sa mas napalakas na tirada ng bida. At hindi rin natapos si Yo dahil gumawa din siya ng mas maraming energy ball at kinuryente ang kalaban. Bumagsak ang dragon, kaso ay nanghina na si Yo. Akala ni Hajime kung panalo na sila. Pero muling tumayo ang ulo ng dragon na tinarget si Yo nang natitira nitong energy beam. Mabilis na isinangga ng bida ang sarili para sa babae at siya ang tinamaan ng malakas na dragon breed. Nakita ni Yo na nasaktan ng labis si Hajime at nagdugo ito. Kaya pinainom niya ng tubig gamit ang bunganga. Sa kanya tinago ang lalaki sa mas ligtas na lugar. Kinuha ni Yo ang baril ng lalaki at sumugod sa malakas pa rin na kalaban. Binaril niya ito sa ulo, pero mas nagalit ang dragon na nagbuga ng apoy kay Yo na naitapon. Inaabot ni Yo ang baril na umiiyak. At hindi ito lihim kay Hajime na buhay pa rin. Nagbuga pa ng apoy ang dragon palapit kay Yo na nawalan na ng lakas ng loob. Pero muli itong iniligtas na binuhat ng bida. At feeling niya ay ang bagal daw ng pag-atake ng dragon sa kanila. Umilag-ilag sila tapos pinainom ng bida ang dugo sa babae. Ipinakita na noong nakikita ng bida na nasasaktan si Yo, ay bigla niyang naalala na papatayin lahat ng balakid. Saka biglang lumakas ang lalaki na iniwan si Yo at pinagpatuloy labanan ang dragon. Naglagay siya ng mga granada sa kisame na nakapalibot sa dragon.
Saka din niya ito binaril kaya nahulog ang kisame at natabunan ng dragon. Ginamit ng bida ang earth magic para makulong ang dragon. Saka din agad na hinayaan si Yon na hulugan ito ng malaking energy ball kaya hindi na nagawa pang makapag-heal ng kalaban at ito ay nasunog. Kaso ay nawalan na ng malay ang bida. Paggising niya ay nakita na lang ang sarili sa tabi ng hubad na Yu. Kaya kinuryente niya ang babae para gisingin. Sinabi nitong nakita niya ang lugar na iyon at dinala ang lalaki at inalagaan. Pero kapalit nito ay tinikman ng katawan ng bida. Nakarating sila ng isang malaking bahay. At pagpasok ay nakita nilang may hot bath na gusto sanang paliguan ng bida. Pero naglibot muna sila at pumasok ng isang kwarto at nakita ang isang patay na bangkay. Lumapit si Hajime sa gitna at biglang nakita ang maraming digital na kaalaman. Na-activate din ang recording at nagsalita ang dating bangkay na naroon at sinabing recorded lang siya at may nais iparating sa nandoon. Samantala ay muling bumalik ang hunting party sa dungeon at natigilan sila nang muling makita ang behemoth na nakalaban noon. Sinabi ng captain na umalis na sila. Pero sumagot ang mga malalakas na student na mas malakas na sila kaysa sa dati at lalaban sila sa behemoth. Sinabi ni Cookie ang gagawin nila na walang pag-aalinlangan kaya agad nilang inikutan ng halimaw. Sinalubong ng malakas na lalaki ang behemoth para pigilan. At sinamantala ito ng mga swordsmen para atakehin ang dragon. Naroon din ang healer bilang support, at ang buffer na pinapalakas ang mga kasamang warriors. Gumawa ng hallowed ground ang isang babae na muling sinubukan na sirain ng dragon. Matatalo sana ito pero nag-buff ang kasama nila kaya nagawa niyang mapa-atras ang dragon na natamba. Naagad pang pinaulanan ng apoy ng mage, at tinapos ng espada ni Cookie. Pero tae pa rin si Daisok na mahina pa rin. Samantala ay kinausap ng recording si Hajime na sinabing may ibibigay itong kapangyarihan. Pero pinaalala na huwag gagamitin ng bida sa kasamaan. Biglang naramdaman ng bida na nagkaroon siya ng karunungan, at sinabi kay Yon na mali ang nalaman nilang kasaysayan na masama ang mga Mavericks, kundi ay maganda ang layunin ng mga ito. May bagong spell pa na nalaman ng bida na tinawag niyang Creation Magic. Isa daw itong ancient spell na tinuro din kay Yu. Ibinaon din nila sa lupa ang katawan ng Maverick. Kinuha ng bida ang singsing ng namatay dahil magagamit nila ito pabalik sa itaas. Nagpunta sila ng isa pang kwarto at nakita ang dagdag kagamitan. Napagtanto ng bida na pwede naman silang umuwi agad, pero kailangan nilang lumakas. Kaya nagdesisyon silang pumunta ng iba pang mga dungeon para kunin ang dagdag ancient knowledge. Naligo mag-isa ang bida. Pero nagulat siya nang pumasok ang walang saplot na Yu, at hinuli ang ibon niyang may layang lumipad. Ngunit ikinulong at pinaiyak. Saka pa sila gumawa ng mechanical arm tulad ni Full Metal Alchemist, ng Humvee na sasakyan, at gatlang gun na armas. Tumagal daw sila doon ng 2 buwan. At dahil ayos at handa na sila, ay nagbukas sila ng portal para magpatuloy sa paglalakbay. Isang bunny rabbit ang naghihintay ng isang T-Rex na 2 ang ulo ang dumating para kainin siya. Kaya tumakbo ang babae pataas. Biglang nagbukas ang portal at lumabas ang 2 bida kaya sumabog pa ang paligid. At natakot ang dinosaur na tumakas. Masaya ang 2 bida dahil sa wakas ay nakabalik sila sa lupa. Nakita sila ng rabbit na malakas ang alindog at humingi ng tulong. Pero dahil pakiramdam ng 2 na problema lang ito ay iniwan nila ang rabbit. Kahit pa nang magpa-cute ang rabbit girl kay Hajime ay wala siyang paki. Muling dumating ang dino at hinamon ang bida. Kaya sinabi ng rabbit na tumakas na sila para hindi matigok. Ngunit inilabas ng bida ang baril at headshot ang 2 ulo ng Earth Dragon. Nagpakilala ang rabbit na si Shay. At nagmakaawa itong humingi ng tulong kay Hajime. Dahil sa kakulaitan ay napilitan si Hajime na pakinggan ang rabbit. Pero binatukan ito ni Hajime nang mag-chancing sa kanya. Sinabi ng rabbit na hindi dapat sinasaktan ang chicks na tulad niya, pero sumagot ang bida na mas cute si Yu sa kanya ng maraming beses. Kaya ipinakita ng rabbit ang boobs nito na mas malaki daw kaysa sa flat chest ni Yu. Dahil dito ay nagalit si Yu na ginamitan ng electric tornado si Shay. Sinabi ni Shay na kailangan ng lahi niya ang tulong ng 2. At may kakayahan itong makita ang hinaharap kaya hinintay niya doon ang 2. Kaso ay ayaw pa ring tumulong ni Hajime dahil wala daw siyang mapapala. Sabay labas ng sasakyan. Dahil naawa si Yu ay sinabi kay Hajime na tulungan nila si Shay. Yayakapin sana siya ng rabbit sa saya pero inilagay niya ito sa yelo. Sa tahanan ng mga rabbit ay isang bata ang kukuha sana ng pagkain ng may dumating na dragon. Kakainin na sana siya pero bigla itong binaril ni Hajime. Nakasakay sila sa motor at nabibigatan ng bida sa daladala ni Shay. Kaya itinapon niya ito sa ere para gawing patibong. Saka pinagbabaril ang mga dragon na binalak siyang kainin. At sinalo si Shay bago pa mahulog sa lupa.
Sinabi ni Shay ang kwento na umalis sila sa tirahan dahil may power siyang kakaiba. Nakamatayan ng kapalit kaya tumakas sila kasama ng pamilya. Ngunit dahil hindi sila warrior ay kinakawawa sila ng mga halimaw. Kaya sinamahan ng bida ang mga rabbit sa bago nilang tahanan. Nag-request ang mga rabbit people na sanayin ng bida. Pinagbigyan naman ito ng bida kaya sinanay niyo si Shay. Samantalang si Hajime naman ang nag-alaga sa mga sakit ng ulo na iba pang rabbit. Masyadong mabait ang mga ito na ultimo bulaklak ay nagagandahan silang ayaw sirain. Kaya inapakan nito ng bida na sinabi sa mga rabbit ang rule na kill or be killed. Sinubukang paluin ng troso ni Shay si Yu, na gumamit ng magical powers nito kaya natatalo ang rabbit. Pero patuloy pa rin ito sa pag-atake ng malakas na nilabanan ni Yu ng apoy at yelo. Hindi nakaiwas ng rabbit na muling nakulong ng ice. Pero nadaplisan ng mukha ni Yu kaya feeling ng rabbit ay tagumpay pa rin siya. Dumating si Hajime na nagtanong kung kamusta ang training nila. Saka nagulat sila nang dumating ang mga rabbit na nagdala ng maraming pinatay nilang hayop. Pinagtaka ni Shay dahil naging siga ang mga ito, at sinabing ini-apply ang tinuro ni Hajime na kill or be killed. Nagpunta sila ng lokasyon na malaking puno na entrance sa isa pang dungeon kung saan nakalagay ang iba pang ancient relic. Ginamit nila ang singsing ni Oscar at sinubukang buksan ang pinto, pero hindi ito gumana. Kaya naisip ng dalawa na kailangan muna nilang puntahan ang iba pang kinaroroonan ng mga ancient knowledge. Nagpaalam na si Hajime sa mga rabbit, pero sinabi ng leader na nais nilang sumunod sa kanya. Kaya inutusan ng bida na magpalakas at mag-training na lang ang mga ito saka din siya babalik. Nakinasaya ng mga rabbit. Naalala ni Shay ang sinabi ng ina noong bata pa siya. Nagawin ang lahat para sa mga special na tao sa kanya. Sinabi niya kay Yu na nais maging travel buddy na pinayagan naman ni Yu. Dahil ito pala ang usapan nila nang maglaban silang dalawa. Kaya wala ding nagawa ang lalaki kundi pumayag na sumama si Shay. Nagpunta sila ng isang lugar at nakapasok ng kakaibang pinto. At may narinig silang boses na nangloloko sa kanila. Nakarating sila ng isang hallway na may mga lumabas na bowl ang malalaking bato. Sinubukan itong sunugin ni Yu pero hindi makagamit ng power, kaya binaril na lang ni Hajime. Naglabasan pa ang maraming stone balls na agad ginamitan ni Shay ng malaking maso. Dumaan pa sila sa maraming trap kung saan nahirapan si Shay at pinagtatawanan pa sila ng boses na tagapagbantay ng dungeon. At mas lalo silang nainis nang bumalik lang sila sa dating pinanggalingan. Nakarating pa sila ng isang chamber na maraming mga armor suits. Inutusan ng bida ang rabbit na malakas ito kaya mag-enjoy sa pakikipaglaban. At nagkaroon nga ng lakas ng loob ang rabbit na sumugod pero iniligtas siya agad ni Yu. Sinabi nitong huwag maging reckless si Shay. Saka patuloy nilang pinagpapatay ang mga umaataking knight's armor na hindi nauubos. Nakatakas sila sa mga armors. Pero napunta sa harap ng isa pang giant robot na kinokontrol ng naririnig nilang boses. Nagpakilala itong si Ryzen. Sinabi ni Hajime na sila ang nakakuha ng iniwan ni Oscar. At alam nilang tao ang tunay na Ryzen at matagal na itong patay kung sakali. Pero ipinilit ng robot na siya ang tunay na Ryzen. At nagtanong pa ito sa mga bida kung bakit kailangan ni Hajime ng dagdag ancient magic. Kaya ipinaliwanag ng bida na kailangan ng magic para makauwi sa tunay na mundo. Dahil ayaw sabihin ni Ryzen ang hinahanap ng mga bida ay nagpaputok ng kanya ng bida at sumabog. Agad itong sinundan ng malakas na palo ni Shay gamit ang hammer. Saka din point blank na binaril ni Hajime ang dibdib ng robot. Kaso ay matibay ang armor ng robot na hindi tinagos ng bala. Naghulog ng maraming mga bato ang kalaban mula sa kisame na napredict ni Shay. Kaya inutusan ni Hajime ang dalawa na humawak sa kanya. At nagpatalon-talon sila palayo. Inakala ni Ryzen na patay na ang mga bida na sinabing mahina sila kapag hindi siya matalo. Pero nagsalita si Hajime sa likod niya na buhay pa. Kaso ay decoy lang pala ito para maatake siya ni Yu sa likod. Itinumba ni Hajime ang malaking robot at agad itong hinawakan ni Yu gamit ang ice power. Kaya nang hindi makagalaw ang kalaban ay ginamitan ito ni Hajime ng malaking drill. Patawa-tawa pa si Ryzen na sinabing kulang ang lakas ni Hajime. Pero dumating si Shay gamit ang malaking maso at minaso ang malaking pako. Kaya nasira ang core ni Ryzen. Binati ni Yu si Shay dahil sa ginawang trabaho, kaya naging masaya ito. Hindi pa sila tapos nang magsalita ulit si Ryzen na sinabing ginamit ang huling energy para may sabihin. Bago ito mamatay ay sinabing mag-ingat ang mga bida dahil hindi nila maiiwasan nakakalabanin ang mga gods dahil sa kanilang mithiin. Saka din umalis ang liwanag nito. Pero pagdating nila ng final room ay nagulat ulit ang mga bida dahil buhay pa rin si Ryzen na nangloloko na biro lang na namatay siya. Kaya inutusan ni Yu si Shay na masuhin ito sa ulo. Ibinigay niya ang ancient spell sa mga bida at isinuko rin ang singsing nito.
Pero alam ni Hajime na marami pa itong tinatago, kaya binuhat ng bida si Raizen at hinulag ang maraming kayamanang nakatago. Kalaunan ay hinila ni Raizen ng isang tali na sinabing good luck sa mga bida. Kaya nahigop sila ng tubig pababa. Saka nagulat pa si Shay na nawalan ng hangin, nang magalit ang isang taong isda na kamukha mo dahil lang tinitignan niya. Ligtas na nakalabas ng labyrinth sina Hajime at Yu. Pero nakita nilang lumutang ang bubita sa tubig. Agad itong kinuha ni Hajime at nag-mouth-to-mouth na kinaselos ni Yu. Pero ayos lang pala si Shay na sinubasab ang lips ng lalaki. Nahirapan pang umalis ni Hajime dahil sa lakas ng rabbit. Pero muli niya itong tinapon sa tubig. Kalaunan ay nagpunta sila ng isang inn. At sinabi nila sa nagbabantay na kukuha ng 2 kwarto. Nagtalo sila Yu at Shay kung sino ang kasama ni Hajime sa isang kwarto. At malakas na sinabi ni Shay na siya ang kasama ni Hajime dahil nais niyang kunin ng lalaki ang kanyang virginity. Narinig ito ng mga taong naroon na napatahimik. At dahil napahiya ang bida ay naglabas ito ng baril. Kinausap ng isang guildmaster sina Hajime, Yu at Shay dahil narinig nitong malalakas sila. Sinabi ni Chang ang nawawalang grupo ng mga adventurers na posibleng may nakalaban na mas malakas sa kanila. Ayaw sana ng bida dahil busy ito. Pero pumayag din kapalit ng paggamit sa impluensya ng guildmaster sa hinaharap. Sumakay sila sa motor at nasabi ng bida na kailangan niyang maging demanding para makuha ang nais. At patungo daw sila sa isang lugar kung saan may kanin na gusto niya ulit matikman. Samantala ay nag-uusap ang ilang mga dating kaklase at dating teacher ni Hajime sa isang resto. Sinabi ng may-ari sa kanila na naubos na ang kanilang spices para sa resto dahil sa paglabas ng mga halimaw sa daanan ng mga merchant na nagbebenta nito. Naibalita din nito ang pagdating ng mga bisita na mercenaries na binayaran ng guildmaster para hanapin ang mga nawawalang high-rank adventurers. Dumating ang mga bida at malakas ang bunganga ng mga babae na sinisigaw ang pangalan ni Hajime. Kaya narinig ito ng guro at mabilis na sinilip ang bida. Tinawag niya ito sa pangalan at hindi naiwasan ni Hajime na mas ambat ang pangalan ng guro. Sinubukan pa niyang magkunwari na iba siyang tao. Pero huli na ang lahat dahil kilala siya ng guro at muling nagtanong kung kamusta na siya. Pero hindi pinapansin ng bida ang guro na nakaupo lang sa tabi. Hanggang magalit si Aiko na sinabing kailangan malaman niya ang nangyari sa bida. Nagtanong pa ang guro kung sino ang 2 babae na kasama ng bida. At sinabi ng 2 na pag-aari sila ni Hajime. Sinabi kasi ni Shay ni kinuha ni Hajime ang first kiss niya, kaya pinaliwanag ni Hajime ang pagkakaiba ng kiss at mouth-to-mouth resuscitation. Seryosong nagtanong si Aiko kung anong ginawa ni Hajime nang mahulog sa bangin, kung bakit naging puti ang buhok, at kung bakit naputol ang kamay at nawala ang isang mata. Kaya sumagot si Hajime na nagtrabaho siya ng husto hanggang mahulog ang mata at kamay. Naiinis ang isang nakikinig na Templar Knight at pinuntahan ang mesa nila. Saka sinabihan ng bida na maging magalang sa mga seniors nito. Pero minaliit kasi niya ang taong rabbit na kaharap ni Hajime. Nilait din nito si Yu na tinawag na uod. At bubunot sana ng espada kaya binaril siya ni Hajime sa braso. Naalala tuloy ni Yuka ang nakaraan noong niligtas siya ni Hajime sa dungeon. Nasabi ng mga kaklase nito na naging mukhang wild daw si Hajime. Pagkatapos kumain ni Hajime ay formal niyang sinabi sa mga dating kakilala na kalimutan na nilang nagkita silang muli. At huwag siyang gagalitin ulit dahil tigok sila kung magkagayunman. Sinabi ni Hajime kay Shay na ganun kasama ang pag-uugali ng mundo na iyon. Nalungkot si Shay at natatakot sa iniisip ng mga tao tungkol sa tenga niya. Kaya sinabi ni Yu na cute ang tenga niya. Saka pinabisto din na gustong-gusto itong hinahawakan ni Hajime kapag natutulog siya. Dahil chick boy ay naiinggit daw ang isang kamag-aral niya dati. Saka nagpaalam na ang bida sa guro nito na sinubukan pa silang pigilan. Kinagabihan habang iniisip ni Aiko si Hajime, ay bigla itong nagsalita sa likod niya. Nagpunta daw ang bida doon para sabihin ng isang bagay na ayaw niyang marinig ng iba. Uminom sila ng tea at nagkwento si Hajime patungkol sa nalaman nitong tunay na kwento ng mundong iyon ayon kay Oscar. Noong unang panahon na naglalaban ang mga tao, beastmen at mga demonyo, ay nagkaroon ng grupo ng kakaibang tao na tinawag nilang moderators. Nalaman ng mga ito na yung inaakala nilang Diyos nila ay siya palang dyablo na gumagawa ng paraan para magkaroon ng digmaan sa mundong iyon. Binalak ng mga ito na ayusin ang problema. Pero bago pa nila magawa ay sinabi ng Diyos nila doon na kalaban ang mga heroes. At isa-isang pinatay ang mga ito. Ang ilang mga natira ay sila yung gumawa ng mga dungeon na nilagyan nila ng mga pagsubok para yung mga makaligtas ang makakuha ng ancient power para labanan ng evil god. Nagtanong ang guro kung si Hajime ang tatapos sa evil god. Pero sinabi nito ang layunin na makauwi sa tunay na mundo.
Aalis na sana ang bida nang sinabi ng guro na hindi siya nakalimutan ni Kaori. At nagpapalakas ito kasama ng iba sa pagpunta sa mga dungeon. Nagpayo ang bida na mag-ingat ang mga ito dahil may kasama silang traidor. At ipinagtapat na may nagsadya na patamaan siya noon kaya siya nahulog. Kaya hindi makapaniwala si Aiko sa narinig. Kinabukasan habang naglalakad ang tatlo ay bigla nilang nakasalubong ang party ni Aiko. Ayaw ng bida na isama ang mga ito dahil mahihina sila. Pero sinabi ni Aiko na gustong malaman ng iba pang mga detalye ng history kay Hajime. At kapag nangyari iyon ay hahayaan na niya ang bida sa nais gawin. Sinabi ni Yuka na kailangan ng tatlo ng kabayo nila. Pero inilabas ng bida ang motor nito. At dahil pumayag ang bida na isama ang grupo ni Aiko, ay inilabas din nito ang pogi na Humvee. Saka pa natulog ang teacher nito sa balikat ng bida. Pagdating sa kakahuyan ay nagpalipad ng mga kakaibang drones ang bida. Nakikita ng bida ang natatanaw ng drones niya. At nakita niya ang isang lugar na may bakas ng laban. Nagpunta sila sa lugar at nakakita ng mga footprints ng malaking nilalang. Sa kanila ito sinundan patungo sa tuktok bundok. Sa isang talon ay nakaramdam ang bida ng presensya ng isang tao. Kaya pinahati niya kay Yo ang waterfalls na kina-amaze ng mga extra. Nagpunta sila ng loob at nakita ang natutulog na tao. Pinitik ito ni Hajime at nagtanong kung ito ang hinahanap nilang tao. At sinabi ni Will na siya nga. Nakwento nito na na-corner sila ng mga halimaw nang biglang dumating ang isang Black Dragon at pinatay ang mga kasama niya. Kaya feeling ni Will ay hindi siya karapat-dapat na mabuhay samantalang namatay yung iba. Ngunit hinawakan siya ng bida at sinabing ang mabuting gawin para bigyang galang ang mga kasamang namatay ay magpatuloy na mabuhay. Habang naglalakad sila pabalik ay nagkahangin ng malakas. At tinuro ni Will ang dumating na Black Dragon kaya nakaiwas agad ang bida dala ang client. Nakita nila ang malaking dragon na lumipad sa ere. Inutusan niya ang mga kasama na tumakbo samantalang mabilis na naglabas ng armor shield. Ginamit niya ito pang sangga sa kulay purple na buga ng dragon at naisip na malakas ang kalaban. Narinig niya ang tinig ni Yuka na sinabing tutulong sa paghawak ng shield. Naglabas ng pangbatok sa ulo ng dragon si Yu kaya nahulog ang dragon. Saka pa ito pinukpok ni Shay gamit ang malaking maso. Kaso ay buhay pa ang dragon na sinubukang gumanti pero nakailag ang dalawa. Binalak pang mangmaso ng rabbit pero pinalo ng buntot. Nagbuga ng apoy ang dragon patungo kay Will na target nito. Kaya inutusan ng bida si Yo na iligtas ang client gamit ang ice shield. Sinubukang tumulong ni Yuka at ng isang lalaki. Pero baliwala ang armas nila kaya sinabi ni Hajime na magtago sila sa shield ni Yo. Nagpunta nga ang mga extra kay Yo para sa proteksyon. Nainis si Hajime dahil si Will ang gusto ng dragon at binabaliwala siya. Kaya inilabas niya ang long-range na baril at sinalubong ang apoy ng dragon. Nahulog ang nasaktan na dragon saka mabilis na sinaktan ng bida. At tinapunan pa ito ng granada. Kaya nakuha ni Hajime ang atensyon ng dragon na sinubukan pang umatake pero pinagbabaril pa niya ito. Nanlambot ang dragon na bumagsak pero sinipa pa ito ng bida pataas. At muling bumagsak sa lupa kaya agad binalak ng bida na maturukan ng injection. Kaso ay ayaw ng dragon ng vaccine kaya muling tumayo. Pero tinawag ng bida si Shay na 2 beses na minaso ng malakas ang ulo ng dragon. Kaya ito tuluyang napitpit sa lupa. Sinabi ni Hajime na tusukin daw ng dragon sa puwet nito at tiyak nagigising. Kaya kumuha siya ng malaking matulis na bakal at ibinaon sa puwet ng dragon. At nagulat sila nang biglang tumili ang dragon na nasaktan ang puwet. Nagmakaawa ang dragon na alisin ng bida ang nakatusok sa puwet. Pero mas lalong sinipa at pinasok ng bida ang bakal sa puwet ng dragon. Mula daw ito sa lahi ng mga Draconian pero hindi pwedeng mag-transform habang nakabaon ang bakal sa puwet nito. Na walang tigil na inilabas-masok ni Hajime sa kawawang lizard. Sinabi ng dragon na may nagmanipula lang sa kanya para gawin ang masamang bagay. Natutulog daw siya sa isang bundok sa anyong dragon, nang may lumapit na sorcerer at ginamitan siya ng spell para kontrolin. Nagalit si Will sa sinabi ng dragon dahil sa pagkamatay ng mga adventurers na kasama. At sinabing nagsisinungaling lang ito. Pero sinabi niyo na nagsasabi ito ng totoo lalo na at isa itong dragon. Sinabi ng dragon na tatanggapin ang parusa na ibibigay ng mga tao sa kanya. Pero bigyan muna siya ng pagkakataon para makaganti sa tao na ng control sa kanya. Ayaw sana ni Hajime na susuntukin na ulit ang nakatusok na dildo ng dragon. Ngunit inawat siya niyo na sinabing hindi ang dragon ang kalaban, kundi ay yung ng control sa dragon. Hiniling ng dragon na tanggalin na ang tusok sa puwet dahil kung magiging chicks siya ay siguradong makakakita sila ng hindi magandang view. Kaya tinanggal nga ng bida ang bakal at tinapon palayo.
At napasigaw pa ang dragon na nag-transform sa pagiging babae, na sinabing na unvirgin yung puwet niya dahil sa walang awa na Hajime. Nagpakilala ang dragon na si Tio. At sinabi pa nitong may mga halimaw na aatake sa kanilang bayan. Tinignan ni Hajime ang natatanaw ng kanyang drone at nakita ang sangkatutak na army ng halimaw na papunta ng bayan. Sinabi nilang tulungan sila ni Hajime pero ayaw nito dahil ang trabaho lang niya ay dalhin si Will. Aalis na sana ang tatlo dala si Will pero sinabi ni Tio na kinuha na ni Hajime ang dangal niya. Dahil dito ay naiinis ang bida na iniwan si Will at hinila ang masuchista na Tio. Kalaunan ay kinumbinsi ni Aiko si Hajime na tulungan ng mga tao doon. Sinabi ni Aiko na priority niya na pangalagaan ang mga estudyante. Pero sa paraan na ayaw niyang mawalan ng values si Hajime kung maging makasarili lang ito. Dahil sa narinig ay nagpa siya ang bida na tulungan ng mga tao sa bayan dahil lamang kay Aiko. Kaya gumawa siya ng harang at tinulungan ng mga tao na mag-evacuate. Bawat isa sa bayan ay nagtulungan para sa depensa. Pagsapit ng gabi nang hinahanda ni Hajime ang armas ay nilapitan siya ni Yuka at nagpasalamat ito dahil sa pagligtas sa kanya sa labyrinth noon. At sinabi ni Hajime na huwag siyang mamatay sa laban na iyon para hindi sayang. Pag-alis ni Yuka ay sumunod naman si Tio na pinalabas ng bida. Nag-request ito na kapag matapos ang laban na iyon ay sumama ito sa journey nila. Pero ayaw ng bida dahil ayaw niya ng may kaliskis dragon. Dumating ang army ng maraming mga halimaw kaya inisip ng bida na bigyang lakas ang mga tao doon. Nag-speech siya sa harap ng mga tao at sinabing isang goddess na nagkatawang tao ang tutulong sa kanila. Ito si Aiko na inutusan siyang patayin ang mga dumarating na mga halimaw. Kaya tuloy na mula si Aiko na alam namang hindi ito totoo. Binaril ni Hajime ang isang dragon na tigok agad. Saka din ginamit ang machine gun na pinagra-rat-rat ang mga kalaban. At sinabayan pa siya ng pagkanya ni Shay. Nagpalabas din ng dragon power si Tio na masayang-masaya sa singsing na bigay ng bida. Kaya maraming natigok na monster. Hindi rin nagpahuli si Yo na naghulog din ng ball ang apoy na parang nuclear. Patuloy ang pag-atake ng mga bida sa sangkatutak ng mga kalaban gamit ang armas. Hanggang naubos ang lakas ni Tio at nasira ang singsing saka ito nakatulog. Nanghihina na rin daw si Yo pero gumawa pa rin ng energy na mukhang dragon na ginapang ang mga kalaban. Tinawag ni Hajime si Shay at sumakay sila ng motor. Saka pinaliwanag ng bida na patayin nila ang nangkokontrol sa mga na-brainwash na monster, at tiyak na tatakbo ang mga ito. Saka din sila sabay na umatake ng baril at maso sa mga mahinang kalaban. Madami pang pinagbabaril ang bida na kalaban. Saka pa nagtapon ng mga granada. Pinagmamaso naman ni Shay ang mga gorilya nang atakehin siya ng isang lobo. Kaya binasag niya ang ulo ng matapang na lobo. Tumakbo ang mga halimaw at nahanap ng dalawa ang mastermind na nakasakay ng lobo. Binalak pang pumalag ng lobo nang makita ang rabbit pero binaril ito ni Hajime. Saka din nila hinila si Yak Itoshi at ihinarap kay Aiko. Sinabi nito na nakahanap siya ng isang demon at nakita ng demonyo ang potensyal ni Yak Itoshi. Kaya nakipagkasundo ito na bibigyan ng sangkatutak na halimaw kapalit na patayin niya si Aiko. Dahil daw ito ang tinuturing na goddess of plenty sa bayan na iyon. Imbes na magalit ay inintindi ni Aiko si Yak Itoshi na sinabing magsimula ulit. Pero biglang hinawakan ni Yak Itoshi si Aiko at tinutukan ng matulis na bagay na may lason. Ginawa niyang hostage si Aiko at pina-atras ang lahat saka hiningi ang mga armas ni Hajime. Biglang tumalon si Shay para sana iligtas ang guro, pero natusok ang guro. Saka din binaril ng bida ang baliw. Kaso ay nadaplisan si Shay na agad bibigyan sana ng gamot ng bida. Pero sinabi nitong unahin si Aiko. Kaya nilapitan ng bida si Aiko at binigyan ng healing potion gamit ang bibig. Kaya nabuhay pa si Aiko. Ginamot din nila ang sugat ni Shay. Nakita ni Aiko na namamatay na si Yak Itoshi kaya hiniling nito kay Hajime na gamutin din. Pero nagtanong muna ang bida kung kalaban ba niya si Yak Itoshi. Dahil nagsinungaling si Yak Itoshi ay binaril ito ng bida at tinuluyan. At sinabing wala na siyang awa at papatayin lahat ng makitang kalaban. Umalis si Hajime at ang dalawang chicks kasama sina Will at ni Tio. At alam ng mga ito na kahit hindi binaril ni Hajime si Yak Itoshi ay mamamatay pa rin ito. Masaya ang guildmaster dahil nakabalik si Will. Saka humingi ng guild plate para sa kanilang lahat. Nag-check-in sila sa isang inn at nakita ng bida na may mga taong nakatayo sa gilid. Pero sinabi niyang kahit sino pa ang dumating ay hindi siya natatakot. Naalala naman ni Tio noong bata pa siya. At sinabi ng tatay nitong nakalaban ng isang god na mahirap itong kalaban. Pero darating ang isang tao na kakalabanin at tatalunin ng isang god. Lumaki siya at binalikan ng katribo nang makaramdam ng panganib doon. Hanggang matusok na nga ng bida ang puwet niya ng bakal at nanapanaginipan niya.
Ginigising pala siya ni Yu gamit ang pagpalo sa puwet. Lumabas naman sina Shay at Hajime dahil pinanggako ng lalaki na kapag nilakasan nito sa laban ay lilibutan nila ang bayan. Nagpunta sila ng isang aquarium at habang naglilibot si Shay, ay kinausap niya ang mukha ng tao na nakalagay sa goldfish. Naikwento ni Hajime kung anong nangyari sa kanya sa dungeon kaya naiyak ang taong isda sa kwento niya. Lumapit si Shay na inaya na siyang umalis, pero napatanong sila kung paano nakulong doon ang mukhang ulo na isda. At nasabi nitong naglalakbay siya nang biglang matangay ng underwater current at naibuga sa itaas. Ito pala yung isda na nasalubong nila noon sa dungeon ni Raizen. Kaya tinulungan nila itong makalabas at makabalik ng ilog. Nagpasalamat ang mukhang isda, saka din binalaan na mag-ingat sila dahil maraming slave traders noon na parang pogo. Habang naglalakad ang dalawa ay naramdaman ni Hajime ang presensya ng isang nanghihina na nasa ilalim ng lupa. Kaya pinuntahan nila ito at nakita ng dalawa ang isang batang merfolk. Dinala nila ito sa ligtas na lugar at nagpakilala ang bata na si Mew. Pinaliguan nila saka din pinakain. Nang sinabi ni Hajime na dadalhin nila si Mew sa mga pulis ay naiyak ang bata na ayaw siyang umalis. Pero iniwan pa rin nila si Mew kahit na umiyak ito. Pagkalayo nila ay biglang sumabog ang police station. Kaya agad na bumalik ang dalawa. Nakita nila ang bangkay ng mga pulis, saka din nakita ang sulat sa pader na sinabing papatayin si Mew kapag hindi nila sinuko si Shay. Kaya sinabi ni Hajime na kalaban niya ang mga iyon. Habang umiinom ng tea sina Yu at Tio ay biglang nasira ang pader at bagsak ang isang lalaki. Saka lumabas sina Shay at Hajime. Sinabi ni Hajime ang tungkol kay Mew na hinahanap nila. Kaya nagpresenta sina Yu at Tio na tumulong. Naghihintay pa rin ang mga sindikato sa mga kasama nila. Hindi lang nila alam na binubugbog na pala at inuubos na ito ng mga bida. Kaya nagkakagulo ang syudad. Pinasabog ni Tio at Shay ang dalawang sakit ng lipunan. Sasaktan sana ng mafia leader si Mew para umiyak at panoorin ng mga tao. Pero dumating na si Hajime na agad inapakan ng mafia at binaril sa ulo. Saka din mabilis na pinalaya si Mew na niyakap siya. Sa isang iglap ay nagpunta sila ng himpapawid gamit ang skill ni Hajime. Saka ipinakita ng bida ang pagsabog ng bahay ng mga sindikato. Nakita din nila ang ginawang dragon energy ni Yu sa himpapawid. Na mabilis ding sinira ang malawak na parte ng bayan dahil puno ito ng kasamaan. Dinala ni Hajime si Mew sa mga chicks. Kaya nakyutan si Yu kay Mew. Dahil dito ay sinabi niyang gusto niya ng baby kay Hajime. Na tinularan naman ng dalawa pa. At mas lalong hindi mapakali ang bida nang sinubukan siyang tawagin na papa ni Mew. Kaya sinabi niyang kuya na lang dahil bata pa siya. Nagpunta sila ng isa pang outpost at doon niya naalala ang mga dating kasama sa hunting party noon. 4 na buwan lang ang nakalipas pero feeling niya ay ilang taon na ang nakalipas. Nagpunta sila sa guildmaster na kalbo at binigay ang sulat ni Chang. At napahanga ito sa ginawa ng mga bida sa report na pagpatay sa 60k demon. At pagsira sa network ng Pogo Hub na kasangkot sa human at beast trafficking. Naistorbo sila nang dumating ang isang adventurer na sinabing may demon sa labyrinth. Ito si Kosuke na hindi daw kilala ng guildmaster pero namukan si Hajime. Nagtaka ito kung paano nabuhay ang bida pero naisip niyang naging malakas ito para makalabas ng dungeon. Kaya tinawag niya ito sa dungeon para iligtas ang mga kasama dahil mamamatay daw silang lahat doon. Ipinakita nang pumasok sila doon at feeling ni Shizuko ay dapat na silang umalis dahil may panganib. At hindi pa nila nahahanap ang kanilang captain. Nakakita sila ng bakas ng uhog sa lupa at inakalang dugo ng halimaw. Saka biglang lumabas ang isang demon na babae na inaya pa silang sumama sa dark side. Pero kahit kailan ay hindi daw papayag ang mga heroes. Dahil dito ay inutusan ng demon ang mga monsters na umatake. At sinalakay ng hindi nakikita na halimaw sina Shizuko at Suzu. Kaya agad nagcast ng healing spell si Kaori at nakita ang halimaw na invisible. Dahil dito ay nakalaban ng mga warriors na ginamit ang kani-kanilang pag-atake. Kaso ay malakas ang mga halimaw na gumanti at nasaktan ang mga adventurers. Naging isang malaking umiilaw na snapang turtle ang halimaw at nagbuga ng apoy. Na sinangga naman ng power ni Suzu. Inutusan ni Shizuko si Daisok na protektahan ng iba. Saka ito umatake sa mga halimaw ng espada nito. At sinuportahan din siya ni Cookie na inislice ang halimaw. Kaso ay may kakayahan ng demon na lunasan ang mga ito kaya naisip ng mga adventurers na dehado sila dahil malakas ang kalaban. Inutusan ni Shizuko si Kosuke na hanapin ang captain para magpatulong. Kaya nag-invisible nga ito at umalis. Dahil kain ng kain si Mew ay nagalit si Kosuke. At dahil napaiyak ang batang Shokoy ay nagalit din si Hajime na sinabing huwag tatakutin ang anak. Kaya nainis tuloy sila kay Kosuke.
Sa dungeon ay patuloy ang pangdedemonyo ni Katleya sa mga heroes na mag-change side na sila. Pero umatake si Cookie ng isa pa nitong special attack at nahati ang mga halimaw. Nagcast ng petrifying spell si Katleya kaya agad nilang tinawag si Suzu. Gumawa ng protective shield ang babae kaya ligtas sila sa pag-atake ng demon. Pero gumawa ang demon ng Shadow Cat mula sa likod ni Suzu. At hindi nabantayan ng iba kaya madali lang natusok ang tiyan ng buffer na Suzu at bumagsak ito sa lupa. Kaya nahulog ang petrifying spell at nataman din si Suzu na naging bato ang paa. Natulungan naman ni Cookie ang iba kaya nakaligtas pa. Pero nanlumo na ang Night Warrior na kinailangan pang sampulin ni Shizuko para magising at sinabihang kailangan nilang tumakas. Samantala ay patuloy sa pagkwento si Kosuke na sinabing pinuntahan nito ang captain nila. Nagulat pa ito sa biglang pagpapakita niya at sinabi ang sitwasyon. Iniligtas din siya ng captain dahil may lumabas na halimaw sa likod na sinundan si Kosuke. At isang extra na kawal ang pinatay nito. Inutusan ni Meld ang bakla na umalis na, kaya dumaan nga ito sa portal at nakabalik. Samantala ay patuloy naman sa pagtakas ang mga adventurers na hinahabol ng isang demon cat. Pero tinalo din ito ng mga adventurers. Habang nag-uusap sila ay biglang nagpakita si Meld na nanghihina. Saka lumabas ang isang malaking halimaw sa likod niya at sinaksak ang likod ng captain. Kaya ito bagsak na dilat ang mata sa harap ng mga adventurers. Nagalit si Cookie na ginamit ang pampalakas kahit na overlimit na siya. Napatay niya ang mga halimaw na pusa gamit ang espada. Saka din mabilis na umatake at inislay si Katleya kahit nagtago ito sa mga bato. Tigok na sana ang demonito kung hindi lang tumigil si Cookie nang makita ang kwintas ng demo niya. Kaso ay demon talaga ito na hindi mapagkakatiwalaan na naglabas ng halimaw sa likod ng knight at tinapon ito. Sinabi ni Kosuke na tulungan ni Hajime ang mga kaibigan nito. Pero para kay Hajime ay stranger ang mga ito sa kanya kahit pareho silang taga-Earth. Nagmakaawa si Cookie na tulungan sila ng makasarili na bida. At naalala ni Hajime ang sinabi ng mga dating katropa nitong sina Aiko, Yuka at naalala din niya si Kaori. Saka din siya kinumbinsi ni Mew at ng mga kasamang chicks, kaya pumayag din itong tumulong. Sa dungeon ay naubusan na ng mana si Kaori kaya hindi na mahil ang mga nanghina na kasama. Tanging si Shizuko na lang ang natitirang lumalaban. Ngunit may lumabas na kapre, at sinuntok ang sumangga na samurai pero naitapon pa rin at nasaktan. Tinakbo siya ng nag-aalala na Kaori. At saktong nagising si Suzu na hawak ni Ryutaro at gumawa ulit ng protective shield nila. Pero dahil malakas ang mga halimaw ay nasira ulit ang shield. Wala nang lakas ang mga adventurers at mamamatay na sana sila. Pero biglang naging lechon ang baka at kabayo. Saka nagsalita si Hajime na kinagulat ni Kaori. Ipinakita bago dumating ang mga bida na pabalik na sana sila sa mga adventurers kaso ay malayo pa ang daan. Kaya inilabas ni Hajime ang bar-ina nitong malaki at gumawa ng shortcut. Saka din sila agad tumalon pababa sa kinaroroonan ng mga adventurers. Hindi makapaniwala si Shizuko dahil buhay pa si Hajime. Kaya sinabi nitong relax lang ang samurai. Agad na sinalo ni Hajime si Yu, at ligtas din ang iba pa. Maliban lang kay Kosuke na nabukulan. Agad na inutusan ni Hajime ang mga kasama sa kanilang gagawin. Nag-alala si Kaori para sa bida. Pero sinabi ni Tio at Mew na malakas sila, at walang dapat ikatakot ang healer. Nainis si Katleya nang pinapaalis siya ni Hajime para hindi patayin. At nagpalabas ng mga halimaw pero hinila lang ng bida ang ulo ng patay nitong monster. Saka din pinagbabaril ang mga nagtatago sa dilim na namatay at kinagulat ng demon. Marami pang mga iba't ibang klase ng halimaw ang pinaatake ni Katleya. Pero lahat ng mga ito ay madali lang na pinagbabaril ng bida. Nagpalabas ng 2 lion monster si Katleya pero headshot pa rin ito kay Hajime. Lumabas din ang malaking tortoise na muling umatake gamit ng laser beam mula sa bunganga. Kaya inilabas ni Hajime ang modern kalasag nito at hinawi lang ang laser beam. At ibinalik pa ito kay Katleya. Nagtago ang pagong na binabaril ni Hajime ang shell nito. Nasaktan si Katleya na nagpahil sa parrot nito pero pinugot na pala ito ni Hajime. Saka tinapunan pa ng granada ni Hajime ang tortoise na sumabog. Nagtanong ang mga adventurers kung sino ang warrior sa harap nila. At hindi sila makapaniwala nang sabihin ni Kosuke na ito si Hajime na dating binubuli nila. Kaya natakot si Daisuke na siya pala ang tunay na nagpatama kay Hajime ng magic ball noon. Nag-ingay ito na sinabing hindi dapat nila pagkatiwalaan ang bida. Pero sinabi niyo na huwag nitong balakin na maging sagabal ulit kay Hajime. May mga copper na binalak atakehin ng mga adventurers kaya tumayo si Suzu para gumawa ng shield. Ngunit sinabi niyo na siya ang bahala. At gumawa ito ng black hole na hinigop yung 2 pangit na naglaho.
May binalak ding lapitan si Shay. Pero hindi nila alam na mas halimaw pa ito sa kanila. Pinagpapalo lang sila ng maso nito, at bagsak din silang lahat na naging abo. Sinabi ni Katleya na huwag silang magsaya agad at tinawag ang ulupong para atakehin sina Kaori. Pero nagbigay ng espada si Hajime na agad sinalo ni Shizuko at walang hirap na hiniwa ang naging karne na Evil Anaconda. Ginamit ni Katleya ang petrifying smoke nito. Kaya napasigaw ang mga nag-aalala kay Hajime. Tatakas na sana si Katleya pero nagtapon ang bida ng bakal na pangtusok nito ng puwet, kaya natigil ang demon. Walang epekto ang power ni Katleya dahil sa mga kinain ng halimaw noon ni Hajime. Nagtanong ang bida kung anong ancient magic ang gamit ni Katleya para kontrolin ang mga halimaw. Pero ayaw nitong sabihin kaya binaril ni Hajime ang dalawang legs ni Katleya. Alam ng bida na may boss si Katleya na nagturo sa kanya ng ancient spell. At lover din niya ito. Sinabi ni Katleya na mumultuhin daw niya si Hajime. Kaso ay walang paki ang bida na sinabing demon or god ay sisirain niyang pareho. Pipigilan sana siya ng sentimental na cookie pero binaril na ng bida ang kalaban. Kaya natakot mas lalo si Daisuk. Binigyan ni Shay ng magic water si Meld kaya makakaligtas pa ito. Nagpakyut si Yo na hinawakan ni Hajime, pero inawat sila ni Shay. Lumapit si Kaori kay Hajime at naiyak dahil nakitang muli ang bida, saka ito niyakap. Kaya nagselos sina Yo at Shay. Lalo na noong niyakap siya ni Kaori. Habang naglalakad sila sa dungeon ay paulit-ulit ang tanong ni Cookie kung bakit pinatay ni Hajime ang kalaban. Kaya tinutukan siya ng baril ng bida at sinabing magkaklase sila pero hindi magkaibigan. Ang batas sa mundong iyon ay kill or be killed. At lahat ng mga magiging kalaban ni Hajime ay papatayin niya ng walang alinlangan. At sinabi din ng bida na tinulungan sila dahil kay Kaori. Saka din sila nagpatuloy sa paglalakad at nakalabas sila ng dungeon. Nagulat sila nang makita ang sangkatutak na mga warriors na tinawag ni Kalbo. Naghanda pala ang mga ito para sana hanapin ang mga adventurers. Dahil nakalabas na sila ay sinabi ni Kaori ang matagal niyang tinago sa dibdib. Lumapit si Kaori at sinabing nais nitong sumama sa grupo ng bida. At sa harap ng maraming tao ay matapang na nag-confess ng pag-ibig kay Hajime. Subalit sinabi ng bida na may napupusuan na siyang iba at ito ay si Yu. Pero ganun pa man ay hindi pa rin nawalan ng pag-asa si Kaori na sinabing matatalo din niya si Yu. Dahil siya lang naman ang nag-iisang nagmamahal ng tunay kay Hajime. Kaya pumayag si Yu na sumama si Kaori. At sa tingin ng iba pang chicks ay naglalaban ang dalawang malakas na spirit energy ni Yu at Kaori. Napa-atras si Hajime na nilapitan ng nagagalit at nagtatanong na Kaori kung bakit tatay ang tawag ni Mew sa kanya. Kaya hinila ito ni Shizuko para pakalmahin. Dahil pumayag si Yo na sumama si Kaori, ay sinabi din ni Hajime na aalis sila ng maaga bukas at huwag itong malate. Saka sila umalis. Nang mag-isa ni Hajime ay nilapitan siya ni Shizuko at binalak ibalik ang espada nito. Pero ibinigay na ito ng bida at sinabing gawa sa pinakamatibay na metal. Nasa gilid lang pala sina Kaori at Yo at sinabi pa ni Yo na si Shizuko daw ang final boss na chicks ng bida. Kaya nagulat at nagtaka sina Shizuko at Hajime. Binalak kausapin ni Cookie si Kaori pero pinigilan siya ni Shizuko. Dahil matagal na pala nitong alam na gusto ni Kaori si Hajime. Saka din nagpaalam si Kaori sa mga kasama lalo na kay Shizuko. Inilabas ni Hajime ang SUV nito na kinamangha ni Meld. Saka din nagpatuloy si Hajime kasama ng mga chicks nito sa paglalakbay para makabalik sa dati niyang mundo.